Kabalo mangod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, naana siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani, gusto na siya mo trabaho. Di na gusto ng dagan ng papolitika. Ang tao lang si pamugos niya. Kinakatilang mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Masulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember the time na giingnan ako ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Maura man na iya ha. Ang isog-isog niya na iresulta. Maayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Nagpakumbaba siya, miski presidente na siya. Makita niya pa siya ang tao. Naluhoy ko kay pagkaon alam ng tani ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan. Kapalo sa akong pagtabang. Kasi kaluoy na lang ang tao. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang kayong gustuhan na. Deprive, miski gipatay na utak mo siya. Dito, kidnap ninyo. Mag 80 years old na guna siya. Kabalo mo ko sa itang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa Nina. Grabe, abuso. Grabe. Wala man na siya ni trigger o pusil, miski isa. Wala man na siya gi-usil. Wala man na siya gidunggab. Hina-accusations ng hain kabuo. Asa man ang hain. Wala maganon niya magkiti siguro ng nain na gina-accuse siya. Ako gani, grabe gani, gulong na nilang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pang ginabuhat diri sa mga... katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala lang ko nakauli sa among balay. Magplano-plano na lang ko asa ko matulog. Ang iyo lang ko. Wala ko kabalungon sa wala ko kabalungon sa ako. Maluin ako kay ultimo pagkaon na ba? Minisaya lang ang gustoan na. Kung uba naghandog, mansyon ka na sa dili. God. Ito lang. Maghangyo ko sa inyo. Di tabundang ato di siya bubalik. Ayaw yun mo undang. Di tabundang. Please continue to pray for him. And for us, nga maunsa na mo eh. Tabang, Pilipino, tabang.
Samantala may bagong kakapasok na balita mula sa ABS-CBN News kung saan sinabi po dito na karamihan daw sa mga Pilipino ay sumasangayon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dapat umanong managot sa extrajudicial killings na ginawa sa kanyang termino ng madugong giyera kontra droga ayon daw sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Aba, tika lang po, una sa lahat ay wala naman po kayong pinapakita na actual survey or live survey para sabihin ninyong sumasangayon ang karamihang Pinoy na dapat managot si dating Pangulong Duterte. Pangalawa, kitang-kita po natin na naglabasan na ang mga supporters ng dating Pangulo mula sa Pilipinas maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya napakaliwanag na itong malalaking network ang hari ng fake news.